ay isang lumang puno na kung tawagin ay bauno. Sa mga nakafamilyar na nito, alam niyo na to mga ka-TH. Ayan yung dahon niya, masyadong masukal lang to. Ayan, klaro po ba? Yan ay old puno na kung tawagin ay bauno. Ayan. At sabi ng mentor ko, ito daw ay may kaugnayan sa kanilang mga treasure cove, yung punong ito na kung tawagin ay bauno. Ang oras ngayon ay alas 7 pa ng umaga. Ang kagandahan dito sa pagbablog natin ay hindi lang mga sign ang makikita natin, dahil nakikita din natin yung mga fresco na inumin. Fresh na fresh talaga. Kaya nga fresco talaga. Inom muna tayo ng tubig Ito yung daluyan ng tubig, kawayan lang pero fresh talaga. Kasi galing talaga din Gala ko muna kayo dun Ayan mga ka-TH. Meron din yung hollow chamber, void space na sa tingin ko nature lang. Ayan. Ang kaibahan kasi nito mga ka-TH ay yung buga ay hindi naman yan pinaglalagyan ng mga marker ng mga Hapon. Ayan, tulad nito, ito ay quartz lamang, kaya hindi ito dapat nalagyan sapagkat ito ay natural lang talaga. Ayan. Kasi kapag lagyan mo ng marka, makaraan ng ilang taon, mawawala na siya. Kasi kakainin siya ng kapwa niya na quartz. Yung makita madalas sa cave. Pero ito, nakapagtataka noon na talagang naka wall type yan. Kaya hindi ko alam ang history dito kung meron bang nakuha. Kasi doon lang naman banda meron nakuha noon. Pero sa tingin ko dito ay isa lang itong marker na nasa mapa. Kasi hindi naman yan magbaon yung mga Hapon kung walang kumpletong detalye. Lalagyan talaga nila yan kasama na ito. Kasi malapitan lang naman dun sa nakuha na ng banga yung dun kanina. Ayan. Ayan talaga yung pinaka maganda na hindi lang ito puro lang tayo sign Ang purpose kasi ng sign na pinapakita natin mga ka-TH ay para maunawaan din ninyo at ma-explore din ninyo yung mga area ninyo kung baka merong kaparehas. Allowed naman kayong mag-research, wala namang problema dun, kasi tayo nag-share lang tayo ng kung anong meron sa atin na kaalaman. Dagdag kaalaman na lang para sa inyo mga ka-TH. So pala mga ka-TH, ito isama lang muna natin meron tayo napapansin dito na parang patch lang na semento, parang dinikit lang ba. Ayan, papunta talaga dito. Ayan diba? Dito tayo sa medyo klaro, parang patch lang na semento. Ayan, malaki naman yung bato, big boulders ang tawag nito. Talagang malaki talaga Pero yung kakaiba talaga niya ay nangingibabaw. Kaya sasabihin ko sa inyo, ito ay nature pa rin. Alam niyo kung bakit. Normal lang naman talaga sa mga bato na meron talagang ganito. Pero alam niyo kung bakit ko binidyohan. Kasi noon kasi, sinabi ng mga nagtitreasure hunting na ito daw ay may laman at babalikan nila. Hindi nila nabalikan kasi meron silang inasikaso
At hanggang sa ngayon, kasalukuyan na, hindi pa rin. Pero sa tingin ko, wala naman to eh. Normal lang to. At kung pukpukin naman natin ang bato, wala namang kakaiba. At hindi naman ito semento. Kanina sinabi kong parang semento para hayaan ko kayong mag-isip talaga. Pero madali lang naman maunawaan na ito ay bato lang talaga na normal. At wala itong chamber sa ilalim kahit basagin to. Pero sa mga nagdududa, pwede naman na basagin ito. Sabi pa nga nila noon eh, sign daw ito. Normal lang talaga dahil sa rain acidity ng yung content ng tubig ulan, magkakabitak-bitak talaga at magkakaroon ng mga butas-butas. Ito paa daw to. Ito that item, hindi na ibig sabihin na lalayo pa daw. Nagkataon na merong ganito, pero hindi ibig sabihin na sign yan eh. Ito ay buhay na bato, buhay na buhay. At wala itong kinalaman sa treasure dahil ito gilid ng sapa. Hindi tulad kanina na sobrang laki na bato yung kaninang video. Ito ay talagang malaki din, pero hindi naman ito talaga totally na hindi mawawash out ng tubig na baha. Kaya ito ay nature pa rin. Kahit basagin yan. Nung una napapaniwala ako na merong laman kasi wala pa akong kaalaman eh. Ito parang balyena siya oh. Kaya ito mga ka-TH ay eroded na to dahil sa area na ito. Punta tayo dun sa kabila. Yung mga karaniwang marker ng mga Hapon, ito talaga yung kawayan. Pero hindi natin siya kung ito ba ay luma or century na ba ito. Pero ang kakaiba ay merong mga marker talaga tayong makikita doon sa unahan. Doon na banda. Ito sa panghuling video natin. Ito pala oh, merong nag-placer dito mga ka-TH. Alam niyo yung placer, yung para bang mga pre-gold yung kinukuha nila. Ayan oh. Nandun sa ibabaw. Dun. Nag-placer. So pwede na. At dito na tayo magsimula sa mga totoong mga trail marker. Na hindi nature. Eto, ayan. Malalim din yan ng mga butas, meron ng mga putik. Ito ay kantonado talaga. Ayan. Ito yung mga trail marker. Ito yung mga hole na gawa ng tao. Pero hindi tao ng mga Pinoy lang ah. Ito ay gawa ng mga sundalong Hapon. Ayan. Makinis. Ayan. Hindi lang nag-iisa ha. Kasi trail marker nga, marami ito. Sunod-sunod. 135 and 315 alignment ito. Nung in-alignment namin, ay ginamitan namin ng kompas. Dito naman may kasunod na butas yan. Ito yan mga ka-TH. Same pa rin ang laki. Ayan. Yan, hindi na natin kunin yung mga putik, pero kantonado pa rin yan. At dahil trail marker nga, 135 and 315 alignment na naman, mayroon na namang butas dito. Tingnan natin ha. Mababaw lang na hole, pero ito pa rin ay isang butas. Ayan oh. Malalim yan ha. Circle pa rin yan. Dito tayo sa medyo klaro. Kasi maglilinis pa tayo dun. Ayan pa nga oh. Ito pa, ayan. Ayan. O, diba? Ito yung mga trail marker. Huwag na natin pansinin ito. Dito lang tayo mag-focus. Ito ay parang fire element eh. Pero kapag susundan naman natin to, wala naman itong tatamaan dun sa ibabaw. Lalong lalo na dito. Ito lang talaga yung tignan natin. At halatang kantonado pa rin yan. Ayan o. At hindi lang yan. Dito pa rin. Sunod-sunod ang mga hole dito. Ayan. Ayan o. Dito pa tayo. Ayan. Ito may magandang pagkagawa to. Sobrang kinis. Ito gawa ng tubig ulan. Kasi sunod-sunod yung pattern niya. Ito mababaw lang.
Pero halatang halata na ayan oh, parang binarina kung kagandahan ng mga trail marker. Di ba? Ayan. Dito na naman tayo. Meron na naman. Saan yung isa? Ito parang binasag na oh. Sino kayo nagbasag niyan? Nakala siguro may giveaway. Ito lang oh, natakpan lang oh. Ayan oh, di ba? Ayan. Ito, ayan. Ayan. Malalim din oh. Hindi lang natin anuhin oh. Sige, subukan natin. Ayan oh. Ayan, di ba? Talagang butas pa rin pero makinis sa ilalim oh. Hindi yan gawa ng tubig ulan ha. Ito ay normal na lang sa atin sapagkat alam natin yung mga trail marker na gawa ng mga hapon. Ayan, parang binarina nga. Basta yan oh. Ayan, ito yung mga halimbawa. Punta na naman tayo dito. Meron na naman dito. Ayan oh, klaro-klaro na naman. Ayan oh, umisa natin. Ayan, di ba? Ito parang malalim yata. Malalim yata. Ang kagandahan dito sa mga ganito, meron mga quick deposit nito. Pero ito ay trail marker lang. Pagka ganito. Ito, matigas to na dapanas. Kanina may nag-ano doon. May nag-placer doon kasi yung kabuhayan ng mga tao dito madalas ay nagpa-placer. Alam niyo nagpa-placer iba naman din yung nagmimina sa mga malalaking bukirin na may hawak na titulo. Ito ay lang parang yung mga tag-iya lang ba, nagmay-ari lang ng lupa, personal nag-operate sa kanilang high grade na lupain. Ayan, ito pa oh. Hindi lang yan, nandito pa yung malaki oh, parang nakunan. Pero ito ay trail marker pa rin. Ito ay trail marker pa rin. Ito ayan, malalim oh. Parang nakunan nga. Ito yung pinakamalaki. Ayan. Basta yan. Yung diameter na parang size 6 inches yan. Ayan. Ilalim mo. Diba? Ayan. Malaki talaga ang diameter niya. Sunod-sunod ang mga butas niyan hanggang dun. Kanina. Ito pa. Hindi pa huli ang lahat. Meron pa. Dito. Alignment din. Ayan. Hindi natin linisan. Basta yan. Ito pa rin oh. Dito meron pa rin oh. Butas pa rin yan. Parang may hole yata. Ito pa hole. Pero ito lang yung pansinin natin. Ayan. Basta hole yan, makinis pa rin yan. Ayan. Punta tayo dito. Meron pa dito. Ayan. Ito pa. Ayan. Malalim to. Mga trail marker. Ito pa pala oh. Meron pa pala dito. Mga trail marker pa rin. Ito pa, last na to. Parang last na yata to. Ayan. Ayan. So nagka-alignment talaga no. Hindi naman to gawa-gawa ng mga tao dito. Ito ay noon pa talaga na mga marker. At dito naman tayo, kompas tayo. Wala lang tayong kompas. Meron tayong matatamang mga marker doon. Puntahan natin. Ito katiyats, malaking butas. O malaking letter C type. Ayan o. Letter C type. Ibig sabihin nito metal element. Ito ay sabi niya kompas ka daw papuntang west side. Kaya meron tayong matatamaan doon kanina na mga butas-butas na nakalinyada. Doon na banda, i-zoom natin at doon tayo kanina. Ayan o. Ayan, doon tayo kanina. Ayan. Diyan tayo kanina. Kaya dito tayo
sa bandang east. Mayroong malaking circle dito, man-made pa rin, na nangangahulugan na magpunta daw tayo din. Malamang may tinutukoy dyan na banda. Siguro may deposito dyan. Hindi lang natin kasi tiyak kasi hindi naman sa atin ang lupain na yan. Pero base sa aking pag-remapping, pagka trail marker, sunod-sunod yan, ibig sabihin yan, ang pinakalas na banda yan, na andito ang portion, naandan yung treasure or yung tunnel. Siguro may tunnel dyan. Iba naman din yung quinacquire doon, yung quarry lang na parang yung mga pre-gold lang yung hinahanap nila. Ito, metal element ang tawag nito. Doon naman tayo, kumpas tayo papuntang south, meron tayong makikitang box marker diyan, lapitan natin. Ayan mga ka-TH. Tapos may halata na man-made pa rin na yan, parang guhit. Nagpapahiwatig ng direksyon, pero ito yung mapapansin natin, box marker. Box marker, hindi lang nag-iisa kundi dalawa. Ito pa yung maliit na box. Ayan di ba? Di lang klaro na box talaga kung hindi natin mapansin. Pero kapag marunong ka sa geometry figure, yung mga shape, halata na ito ay box marker. Ibig sabihin nito, may dalawang item na nakabox, isa maliit at isa malaki. So may main depot, ito yung main depot. Para siyang stone map. Ang kagandahan dito ay ito yung lugar niya. Ayan. At alam niyo ba na merong nagte-treasure hunting dito? Nilagyan pa nga nila ng yung anong tawag niyan, ladder, hagdanan. Kasi meron silang inoperate doon sa ibabaw. Ewan ko lang kung meron silang nakuha. Mga Pilipino lang naman din na mahilig sa pagte-treasure hunting. Ayan. Ayan po. Ito yung palibot niya. So mayroon talagang possible na tunnel dito. Ibig sabihin niya, mga ka-TH. So hanggang dito lang muna mga ka-TH. At maraming salamat sa inyo. Kung bago pa lang kayo sa aking mumunting YouTube channel, please subscribe naman. At para ma-enjoy kayo sa susunod natin na mga videos. Maraming salamat. Keep watching.